Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Sa bidyong ito ay atin pag-uusapan ang isang seryoso at kakaibang kaso. Isang kasal na nabuo gamit ang ninakaw na identity. Ganito po ang naging sitwasyon. 12 taon ng kasal ang mag-asawa at meron silang 3 anak. Ngunit sa kalaunan ay nalaman ng babae na ang kanyang asawa gumagamit pala ng identity ng ibang tao. Isang taong nakatira sa Amerika. Pati ang apelyido ng mga bata ay nakabase na rin sa maling pangalan o sa peking pangalan. Ngayon, nalilito ang mga anak, sino ang tunay nilang ama. Sa Family Code of the Philippines, mahalagang tama ang pagkakinlanlan sa kasal. Ayon sa Article 45, Paragraph 3 ng Family Code, maaaring ipawalang bisa ang kasal kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o fraud. Kabilang na riyan ang pagtatago o maling representasyon ng tunay na identity. Bukod diyan, ang paggamit ng identity ng iba ay isang krimen. Sa ilalim ng Article 172 ng Revised Penal Code of the Philippines, ang falsification of public document ay pinaparusahan, lalo na kung ang maling pagkakinlanlan ay ginamit sa official na records katulad ng marriage certificate o birth certificate. Now, tungkol naman sa mga bata, malinaw ang prinsipyo. Hindi sila dapat maapektuhan sa kasalanan ng kanilang magulang. Sa ilalim ng Article 176 ng Family Code, ang mga anak, lalo na kung may isyu sa bisa ng kasal, ay mayroon din silang karapatan sa suporta at pagkilala mula sa tunay nilang mga magulang. Now, tungkol naman sa tunay na magulang, ito ay ang biological father. Kahit na siya ay gumamit ng maling pangalan, ang tunay na may-ari ng identity ay biktima lamang. Kaya nang dahil dyan, wala siyang anumang obligasyon o pananagutan sa mga bata. Ngayon, ano ang maaaring gawin? Maaaring mag-file ng kaso para ipawalang bisa ang kasal batay sa fraud. Itama ang mga dokumento katulad ng birth certificate alinsunod sa Rule 108 ng Rules of Court. Ito ay para sa correction of interest at papanagutin ang lalaki sa kanyang krimeng nagawa. Sa huli, iisa lang ang katotohanan at ito ang dapat na umiral ayon sa ating batas. So hanggang dito na lamang ang ating naging talakayan. Sana sa pamamagitan ng video ito ay meron kayong natutunan. Now, kung sakaling nagustuhan ang ating naging talakayan, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas malinaw at kapaki-pakinabang na usaping legal. Maraming salamat po.